should be very clear. Lisa doesn't like Inday Sara. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Wala kang silbi dyan. Ang asawa mo nagpapatakbo sa bansa namin. We did not elect her. I have worked with Lisa for 6 years. I know her and how her mind works. So, one time, after Bongbong Marcos filed his certificate of candidacy, she called me to the office dito sa Ore. Ingon siya nako, pwede ba mga to ka sa headquarters, bisag twice a week lang? Ingon ko siya, no problem, I'll be there. I've been supporting you for the last 6 years. Siya, magkano ibabayad ko sa'yo? Sabi ko, no, you don't have to pay me. I've been helping you for 6 years. You didn't pay me a single peso. Why should I collect from you now? Siya, sige, basta pag nanalo tayo, gagawin kitang commissioner ng COMELEC para malinis yung election system. Tapos gagawin kitang chairman. So, tapos na yung agreement namin. I held to my end of the bargain. But sometime in March 2022, kasagsagan ng kampanya ito, I had a meeting with Lisa Marcos na kaming dalawa lang. So when I was called, itong dalawa, si Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara o si DICT Secretary Ivan Uy, nauna pa sila, makimarites pala. So nauna pa silang dumaan, tas ako, last akong pumasok. Naupo si Hubert there, si Ivan here, si Lisa was here, on the opposite side of the conference table. Si Lisa, si Hubert, si Ivan, si Hubert, then ako rito. Hindi niya ako nakita agad. Sabi niya, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys to be with me. Tapos nung nakita niya ako, but not you, because they hate you so much. Alam ko na, ibebenta ako ng babaeng ito. So true enough, di na siya mutubag sa akong mga text. Kitsapueran ako niya. So, I know that there was something wrong in that election. But I should be very clear. Lisa doesn't like Inday Sara. So I suppose, wa sa'y labot atong iyang agreement with Smartmatic. Why would you need 2 technical guys? Because i-explain sa unsaon pagpikas ang eleksyon. But again, I am very clear, why labot si Inday Sara dini kay di siya gusto kang Inday Sara. Bisan ka mga tao nga naa dito sa ilang headquarters, they also didn't like and probably did not support Inday Sara. But I believe Inday Sara won by her own right. Ning daog siya sa iyahang 32 million. Pero, si Bongbong Marcos, I doubt it, na ning abot siya 31 million, close to 32 million. Kaya akong tanaw, ligon ang kontra ni Bongbong Marcos, incumbent vice president yun. Mas maraming boto makuha nun. So most likely, mas mababa ang boto ni Bongbong Marcos kaysa kay Inday Sara. That is something they cannot afford. Kasi the people will look up to Inday Sara as the true leader, not the weakling Marcos. Dili ang weakling Marcos, and Lisa knows that very well. Nang iyang bana, weakling. Sabi nga, may isa pa nagsabi, I think si Spokes Harry Roque, sabi niya, lazy. Kung sino ba ito nagsabing lazy? Oh, lazy, weakling. She knows that, and she cannot afford na matangtang ang iyang pana because of that. So I think, ang kausap nila sa Smartmatic is, iangat ang boto ni Bongbong para muduol kang Sara Duterte. So that's why, taas o boto si Inday Sara by about 200,000 votes, right? Pero giangat ang iyang boto. Plus, of course, gipanalo ang iyang anak dito sa Ilocos Norte 1st District. But I believe, gipromise na ni Lisa Marcos sa iyang anak, I will make you president one day. The problem is, the son is still young. So kinahanglan niya another one to hold the fort. So given the present constitution, 6 years si Bongit, as she fondly calls him, so kinahanglan niya usa nga musingit para mag-qualify diyang anak by the 3rd term. So all in all, Lisa Marcos will have 18 years of power. So iyang bana for 6 years, si Tambi ang iyang isingit. Pagkatapos ni Tambi, qualified na iyang anak to run for president. That's the agreement I believe with Smartmatic. Ang ipangayo ni Smartmatic is my head. Kay hadlok si Smartmatic na matanggal. Anyway, bisag wa ko na appointed, natanggal ramang gihapon siya. Diba? So, on the other hand, kasi ito'y ginagamit sila ni Lisa Smugs para gurgurin si Inday, gurgurin sa social media, and, you know,
pag may pagkakataon, kaya Day, mag-ingat ka. Gugurgurin nila si Inday. Kasi si Inday nga ang hindi na pinaka-angat sa kanila. Di ba? When you talk about survey, mataas talaga si Inday. Diyos ko po, yung kalaban niyang nangangarap na si Tambaluslos, 0.8. My God. So, supposedly hindi natin papangalanan to kasi makakuha sila ng, ng limelight dito. But, maganda naman yung limelight nila na bayaran sila. Ito kayo, okay, na mga bayaran ni Lisa, mga palaga, lalo to si Calvo, na nag-a-acting, na kunyari pa wine-wine dyan sa kanyang mga fake account, drama-drama, di ba? Kunyari, mayroon siyang image, may saltik na kesyo na sa yacht daw siya, ganyan mga post niyan eh. Naluloko din niya itong sila Zaldico at saka sila Tambaluslos kasi wala na kasing makuha si Lisa at si Tambaluslos na mga tao magsusuporta sa kanila from the bottom of, like ako, from the bottom of my heart, sinuportahan ko siya na wala akong iniimbayad. Pero ito ngayon, dahil na bagsak na sila sa social media, so pinapatos nila yung kahit mga uhugin, diba? Yung mga uhugin na walang ligo, na mukhang mga, oh my God, kadire. So kadire, nakita ninyo, yung mga binabayaran nila, mga mukhang surot na yung sinipsip, mga burak. So, kaya ikaw Calvo, okay, babaliw ka na naman sa akin. Okay? Meron pa ako kaibigan, kachika dun sa Congress. Okay? Araw-araw nagre-report. Bakit ka nag-araw-araw nagre-report kay Zaldico? Ikaw, Zaldico, tanda mo, bibigyan ka ta ng isang bonggang-bonggang 1-hour show. Pag wala na ako sipon, pag hindi na ako uhugin. Bibigyan ka ta ng isang bonggang-bongga. Yan, hinayupak na yan. Actually, may nag-send sa akin ng picture mula ulo hanggang paa. May bata kasi. Baka mamaya, sabi na inapi yung bata. Mula ulo hanggang paa. Ang mga suot nila ay mga designers. Dating uhugin lang yan si Zaldico, walang pera sa Bicol. Okay? So ngayon, saan kumukuha ng pera mga buwaka ng inang yan? Inakita nyo na nga, sangkot doon sa pagmi-meeting nila noong January 10, kung saan isinusulong nila yung buwaka ng inang initiative na ito. So ito si Zaldico, yung asawa niyang Jutang Jilina din, na si Mylene, di ba pa ulit-ulit ko na bumili ng apartment dyan sa Paris at pinapasara ang mga designer store o boutique. Binababoy nila tayo mga palangga. Kinukuha nila ang pera tapos ang putang mga baka ng inang post sa Paris. Pero bawat hibla, bawat hot chocolate na nilalamon, hinihigop nila, hindi pa napaso ang mga baka ng ina sa Paris, ay pera galing sa bayan. At ikaw, Zaldi, yung binabayaran mo si Calvo, okay? Pareho kayo naggagaguhan. Wala namang engagement yan eh. Di ba? Kasi nga mga kababayan, masyado na silang natatalo dito sa katotohanan. Real talk lang. Yeah, I'm taking salamat palangga. Ayaw ko. Umulan kasi dito, naulanan ako. Umulan kagabi. Naligo ako sa ulan. So anyway, yung mga, okay, mamaya na yung sundalo. So ngayon, the target here, mga kababayan, ay talagang sa ngayon hindi nila inaatupag kung paano pabangunin ang Pilipinas, kundi paano pabagsakin tayong mga kritiko, tayong mga nakikita yung kanilang kabaliwan. Imagine nyo, anong petsa na ngayon? Today is February 2 na, okay? January 29, isang taon na po na kinansila at never na nila binalikan ang hearing patungkol sa smuggling na kung saan sangkot si Michael Ma, sangkot ang kapatid ni Lisa na si Martin Araneta, sangkot ang mga taga Bureau of Customs. Today is 1 year and 2 days, okay, na kinansela nila sa Committee on Ways and Means na hindi na binalikan ang issue ng smuggling. Dahil nga, paano naman nila babalikan, ay inappoint na nga as what? Special Envoy to China, si Michael Ma, at kasabwat ni Lisa. Araw-araw sa Pilipinas, araw-araw po kayong binabalahura ng gobyernong Kuting at Ahas. Kaya nga naman, sabi ko dito sa inyo, paulit-ulit natin na kung liliwanagin nyo lang ang inyong kaisipan dito sa ICC na ito, paano nakapasok yan? Si Lisa lahat yan. Kasi the target is, this is between Araneta and Kuting, Ahas, Araneta, Romualdez versus the Dutertes. Yan ang nangyayari ngayon. Instead na, wala na talaga unity team, na ibangon nila ang kinabukasan ninyo, kinabukasan dyan sa mga OFW,
ang target ngayon ng gobyerno o kung paano gipitin si Inday Sara, paano gipitin ang mga Duterte para manatili sa pwesto sila. I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino.